Noong January 1898 hanggang late 1912 ay sunod-sunod yung mga balita patungkol sa mga pamilyang minasaker sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Umabot sa halos 30 pamilya ang naging biktima nito na kung bibilangin ay mahigit sa 100 tao. Sa kabila ng halos pare-parehas ang pagkamatay ng mga pamilya na to, pilit iginigiit ng mga pulis na hindi konektado yung mga krimen. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga pamilya sa United States of America. Dahil sa kabila ng napakarami ng mga pamilyang namamatay, ay wala malang makuhang ebidensya yung mga pulis kung sino ba ang gumagawa ng mga to. At sa patuloy na pagdami ng mga pamilyang minamasaker, noong taong 1912 ay napaisip na yung mga pulis na baka isang tao nga lang talaga ang gumawa ng mga to. Ang kapansin-pansin sa mga biktima na to, yung bahay nilang lahat ay malapit sa train station. Para bang yung serial killer ay papatay ng isang pamilya, sasakay ng tren, pupunta sa ibang lugar at maghahanap ulit ng pamilyang papatayin. Nagpatuloy yung ganitong mga pangyayari sa loob ng 12 taon. Nang wala man lang tong iniiwang ebidensya para mahanap siya, walang motibo, walang nagiging saksi, walang naiiwang buhay. Pinapatay nito sino man ang maabutan sa bahay, mapamatanda man to, mapabata, kahit pa mapasanggol. Ang isa pang kapansin-pansin sa pag-uugali ng serial killer na to, lahat ng mga pamilyang biniktima niya ay pinatay niya gamit ang palakol nung may-ari ng bahay. Ipinapalo niya yung likod ng talim ng palakol sa mukha ng mga to hanggang sa madurog yung mga mukha nila at hindi na makilala. Gaya ng sabi ko kanina, ginawa niya to kahit pa sa mga bata at sanggol, na yung iba sa kanila ay nadurog na ng husto yung muka, na maging yung mga mata ng mga to ay hindi na nakita. Ang mapapanood nyo sa video na to ay mga impormasyon patungkol sa mga pamilyang minasaker ng serial killer na to, na kung saan hindi man lang siya nahuli pagkatapos nung huli niyang biktima noong 1912 at napangalanan lang yung serial killer na to noong taong 2017. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Simulan natin to sa Van Loo family. Ito ay nangyari sa Trenton Corners sa New Jersey. Noong umaga ng November 18, taong 1900, ay umuwi si Mr. Van sa bahay nila sa Trenton, sa New Jersey, galing sa trabaho niya. Pero pagdating niya sa harap ng bahay nila ay napansin niyang sunog na pala yung kalahati ng bahay. Agad siyang pumasok sa loob, hinanap niya yung asawa niya na si Mary, pati yung anak niya, pero hindi niya to nakita. Makalipas ang ilang minuto niyang pagsisigaw-sigaw, naisip niya baka nakitulog yung mag-ina niya sa pinakamalapit na bahay mula sa kanila. Kaya't ang ginawa niya ay tumakbo siya papunta dito. Kaso nga lang, dito niya nalaman na wala pala dito yung mag-ina niya. Agad siyang humingi ng tulong sa pulis para tulungan siya. Ang una nilang ginawa ay pumunta sa bahay nito. Nag-ikot-ikot sila dito at dito nila nalaman na yung asawa pala ni Mr. Van na si Mary, pati yung anak niya, ay nasa parte ng bahay nila na nasunog. Hindi niya to napansin dahil nasa likod ito ng mga kahoy na sunog. Dito ay wala ng buhay si Mary pati yung anak niya, pero hindi sila namatay sa sunog, kundi sa malalakas na palo sa mga mukha nila. Dito ay nakita ng mga pulis na may palakol sa attic. May mga bakas ito ng dugo na mukhang ginamit sa pagpalo sa mukha ng mag-ina. At yung palakol na yun na ginamit sa mag-ina ay palakol mismo ni Mr. Van. Kaya naman inimbita nila to sa presinto at siyang tinanong. Kaso nga lang, malakas ang alibay ni Mr. Van dahil mukhang nasunog yung bahay nito 2 hanggang 4 na oras na ang nakakalipas. At noong mga oras na yun ay nasa trabaho si Mr. Van na pinatunayan naman ng mga katrabaho niya. Ang mukhang nangyari dito ay kinuha ng kriminal yung palakol sa likod ng bahay. Nakapasok siya dito sa loob sa kung anumang kaparaanan. Hinintay niya makatulog si Mary pati yung anak nito, at sa pagkakatulog nila ay pinalo niya to gamit yung likod na bahagi ng palakol. Pinalo niya yung mga to ng paulit-ulit hanggang sa nadurog na yung mga mukha nila. Pagkatapos ay tinakpan niya yung mga mukha nito ng tela at sinunog niya yung bahay bago siya umalis. May mga inaresto naman yung mga pulis. Meron sila mga pinagtanungan pero walang naging sapat na ebidensya para ikulong yung mga to. Kaya naman nanatili itong isang cold case.
Ang sumunod naman na biktima ay sa Maine. Ito ay 42 kilometers mula sa New Jersey. Si J. Wesley Allen ay mayroong sariling farm sa Shirley, Maine. Meron siyang pagkamasungit at ayaw niyang may pumapasok sa lupain niya nang hindi niya nalalaman. Pag may nadadaan naman sa farm niya at nagtatanong yung mga to ay pinapalis niya. Sa kabila nito ay meron naman siya nagiging tauhan dito na tumutulong sa kanya sa farm. Ang sabi naman ng mga to ay mabait naman siya bilang boss. Hanggang nung May 12, 1901 ay may mag-amang naglalakad malapit sa farm ni Wesley. Ang napansin ng mag-ama yung barn nila Wesley ay sunog na. Kaya naman nagmadali siyang pumasok dito at may nakita siyang bangkay sa loob. Agad silang tumakbo papunta sa police station at sinabi nila yung nakita nila. Pagdating ng mga pulis dito, napag-alaman nila na yung bangkay dun sa barn ay si Wesley Allen. Ang una nilang naisip, baka aksidente ito. Baka nasunog yung barn, sinubukan niya tong patayin. Kaso nga lang baka hindi na siya nakalabas at doon na siya namatay. Kaso nagbago to lahat nung pumasok sila sa bahay ng Allen family. Dito ay nakita nila yung asawa at anak ni Wesley na patay na parehas. Durog na durog yung mga muka dahil sa palo sa kanila. At dito ay nakita nila yung palakol na puro dugo na mukhang ginamit ng kriminal sa pagpatay dun sa mag-ina. At nung tinignan nilang maigi yung bangkay ni Wesley dun sa barn ay napag-alaman nila na nakahiwalay pala yung ulo nito sa katawan niya. Ito yung sa tingin ng mga pulis na nangyari ayon sa pag-iimbestiga nila. Noong gabi ng May 11, kung sino man yung kriminal na to ay pumasok sa barn ng Allen family at nung pumasok dito si Wesley ay binaril siya nito sa likod. Pagkatapos ay hinila niya yung katawan ni Wesley sa gitna ng barn. Pagkatapos ay kinuha niya yung palakol dito at naglakad papunta sa bahay ng Allen family kung saan natutulog yung mag-ina nito. At dito ay pinagpapalo niya yung mga mukha nito gamit yung likod ng talim ng palakol hanggang sa madurog yung mga mukha nila. Pagkatapos niya tong gawin ay tinakloban niya ng mga damit yung mga mukha nito. Nilak niya lahat ng mga bintana at pinto ng bahay mula sa taas hanggang baba. Pagkatapos ay lumabas na siya dito. Dala-dala yung palakol ay naglakad siya papunta ulit dun sa barn kung nasaan si Wesley. Noong mga oras na to maaaring si Wesley ay medyo buhay pa. At nung pumasok dito yung kriminal ay pinagpapalo nito yung ulo ni Wesley gamit mismo yung palakol niyang galing sa barn. At dito na nga humiwala yung ulo nito sa katawan niya. Pagkatapos nito, sinandal niya yung palakol dun sa barn. Sinunog niya to at umalis nang walang iniiwang ebidensya kung sino siya, walang naging saksi at walang iniiwang buhay. Kagaya dun sa mag-inang Van Loo sa New Jersey, marami naging suspect, maraming ininterrogate pero walang naging sapat na ebidensya laban sa kanila. Ang sumunod naman na naging biktima ay sa Cottondale sa Florida. Mahigit 2,000 kilometro ang layo mula sa Maine. Noong November 9 taong 1903 ay bumisita ang nanay ni Henry Kelly sa bahay nito. Dahil ilang araw niya na tong hindi nakakausap, kapag tinatawagan nila to ay hindi sumasagot sa bahay nila. Pagdating ng nanay ni Henry sa harap ng bahay nito ay napansin kaagad niya na napakaraming dugo sa pintuan ng bahay. Kaya't ang ginawa niya ay tumakbo siya sa pinakamalapit na bahay, humingi siya ng tulong dito at sinira nila yung pintuan. At dito ay kahila-hilakbot yung natagpuan nila sa loob ng bahay. Yung 5 miyembro ng Kelly family ay wala ng buhay sa kani-kanilang mga kwarto. Mukhang nangyari ito habang natutulog sila. Lahat sila ay may mga bakas ng palo sa muka, maging yung 3 nilang anak at ang isa dito ay isa pang sanggol. May mga taklob yung mga mukha nila, may mga bakas pa ng dugo na kung sino man yung gumawa ng krimen na to ay nilak niya yung mga bintana pati mga pintuan bago siya umalis ng bahay. Ito ay halos 2 taon ang pagitan mula nung namatay yung Allen family sa Maine na 2,000 kilometro ang layo sa Florida. At kung sino man yung serial killer na to ay nagsisimula pa lang pala siya sa 3 pamilya na to. Dahil pagkatapos ng Kelly family ay nasundan pa ito ng mahigit sa 20 pamilya sa iba't ibang lugar sa United States of America. Iisa-isahin natin yung mga pamilya na yan pero ang naging huling biktima niya ay ang Moore family sa Villisca sa Iowa na siyang mas kilala natin ngayon na Villisca Axe Murder, na ang bahay nito ay nakatayo pa rin hanggang ngayon na tinuturing na haunted house. Ginawan ko to ng kumpletong video at ilalagay ko na lang yung link sa description o sa comment section. Ngayon pagkatapos ng Villisca Axe Murders na kung saan kagaya ng Van Loo, Allen at Kelly family ay pinatay sila gamit ang palakol na pagmamay-ari ng mga biktima.
Ang Villisca Axe Murders ay ang tinuturing ng huling pamilyang biktima kung sino man yung serial killer na to. Pero sa paglipas na mga araw, ng mga buwan, ng mga taon at ng mga dekada ay hindi na nalaman at hindi na napangalanan kung sino man yung gumawa ng mga karumal-dumal na mga krimen na to. Hanggang nung September 19, 2017 ay may lumabas na libro na may pamagat na The Man from the Train na halos may 500 pahina at dito na pangalanan kung sino man yung gumawa ng mga krimen na to. Dito rin na pangalanan yung mahigit sa 30 pamilyang minasakir nung lalaki na to. Ngayon ay subukan nating alamin kung sino yung serial killer na to at kung paanong siya na nga mismo ang gumawa ng mga krimen. Nagsimula itong lahat sa Newton family. Ito ay sina Francis Newton, Sarah at yung anak nilang si Elsie. Nakatira sila sa West Brookfield sa Massachusetts. May sarili silang malaking farm noon at may ituturing na mayaman sila Francis. Maraming mga taong nakatira sa Brookfield ang pumupunta sa farm ni Francis para magtanong kung may trabaho silang mapapasok sa farm nito. Gaya ng pag-aalaga ng mga hayop, pagtatayo ng mga barn, mga pwedeng ayusin sa bahay nila o kaya naman pag-aayos o pagtatayo ng mga bakod. Kaya naman kilala si Francis sa Massachusetts. At hanggang nung 1897, may lalaking dumating sa farm nila Francis. Nagtanong ito kay Francis kung meron ba siyang trabahong pwedeng gawin sa farm niya. Kaya naman tinanong siya ni Francis kung ano ba mga kaya niyang gawin. Nagsalita tong lalaki na karpintero daw siya at matagal daw siyang tumira sa mga farm sa Germany. Ang pangalan daw niya ay Paul Mueller na mula pa sa Germany. Bumiyahe siya papunta sa Amerika para makipagsapalaran at maghanap na magandang buhay dito. Sinubukan ngayon ni Francis Newton kung ano bang kayang gawin ito ni Paul Mueller at sa paglipas ng mga araw ni Paul dun sa farm ay nasabi ni Francis na magaling na karpintero talaga itong si Paul. Kaya naman mula nun si Paul ay doon na tumira sa bahay ng Newton family. Siya na ang naging pangunahing katulong ni Francis sa mga gawain dun sa farm, paglilinis, pag-aalaga at pag-aasikaso sa mga hayop. Pero ang napansin ng ibang mga tao dito kay Paul ay napakamainitin ng ulo nito. Palagi siya may nakakasagutan, wala siyang makasundo, maging mismong si Francis pati yung asawa nito ay nakakaaway niya. Hindi naman siya matanggal ni Francis dahil bukod sa naging kaibigan niya na to, ay malaki rin yun na itutulong ni Paul dun sa farm dahil masasabing magaling talaga siyang karpintero. Ang edad ni Paul noon ay nasa late 20s or early 30s. So nasa 27 to 33 years old. At naging army din daw siya sa Germany. Ang isang bagay na nagustuhan ni Francis Newton kay Paul ay hindi ito umiinom. Si Paul din ang nag-design at nag-ayos ng bahay nila na talaga namang gumanda. Hanggang nung sumunod na taon, January 7, 1898, yung kaibigan ni Francis Newton na si Joseph A. ay bumisita sa farm nila para kunin yung pera niya kay Francis. Dito ay nakita niya yung Newton family pati si Paul Mueller na naghahanda para umalis dahil bibili sila noon ng mga bago nilang kabayo para sa farm nila. At si Joseph A. na ang huling nakakita sa Newton family ng buhay. Dahil ilang araw ang makalipas, napansin ng mga tao na yung mga alaga sa farm ng Newton family ay hindi pa napapakain. Napakadumi rin ng mga kulungan ng mga to. Kaya naman pinuntahan na nila yung bahay ni Francis. Kumatok sila sa bahay nito, sinubukan nilang ikutin yung paligid ng labas ng bahay kung may tao sila makikita. Pero wala silang marinig na tunog sa loob nito, maging mga ilaw. At makalipas ang ilang minuto nung wala pa rin sumasagot dun sa bahay, dumadami na rin yung tao sa labas, ay sinira na nila yung pintuan nito. At sa loob ng bahay ay nakakita sila ng napakaraming dugo na nagkalat. At sa kwarto sa unang palapag ng bahay ay nakita nila si Elsie pati si Sarah Newton na puro sugat at mga dugo yung katawan pati yung higaan nila at wala na itong mga buhay. Ang sumunod naman ay nakita nila si Francis Newton sa kwarto nito sa taas ng bahay. Puro dugo rin yung kama niya at wala na ring buhay. Tumawag sila ng mga pulis at dito ay napag-alaman nilang may isang tao lang dun sa bahay na nawawala. Ayun ay si Paul Mueller na nakatira noon sa ikalawang palapag din ng bahay sa tabi ng kwarto nila Francis. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis, mukhang nagtalo si Francis pati si Paul. At nung kinagabihan ng January 7, habang natutulog na si Sarah, si Elsie at pati si Francis, ay kinuha ni Paul yung palakol dun sa barn. Umakyat siya sa kwarto ni Francis at gamit yung likod ng talim ng palakol ay pinagpapalo niya yung mukha nito ng paulit-ulit
hanggang sa hindi na ito makilala. At sa lakas ng mga palo na yun ay nagkadurog-durog yung bungo ni Francis. Pagkatapos niya tong gawin ay bumaba siya ng hagdan. Pumasok sa kwarto kung nasaan si Sarah at si Elsie. Kagaya nung kay Francis ay pinalo ni Paul yung ulo ni Sarah gamit yung likod ng talim ng palakol ng paulit-ulit. Habang ginagawa niya to ay nagising si Elsie. Sinubukan niyang salagin yung palakol pero hindi siya nagtagumpay hanggang sa napalo na siya sa katawan at sa ulo ng paulit-ulit hanggang mawala na siya ng buhay. Pagkatapos nito ay pumunta siya sa kwarto ni Francis. Tinakpan niya ng damit yung mukha nito. Pagkatapos ay bumaba siya at yung mga mismong suot ni Sarah at ni Elsie ay siyang ginamit ni Paul sa pangtakip sa mga mukha nila. Pagkatapos ay naghugas siya ng katawan, nagpalit ng damit, nilak niya lahat ng mga pinto at mga bintana dun sa bahay. Pagkatapos ay umalis na siya. Mukhang nangyari yung krimen na to noong January 7 dahil nung gabi nung araw na yon ay may nakakita kay Paul Mueller na naglalakad papunta sa train station ng Brookfield, Massachusetts. At ayun na yung huling araw na may nakakita sa kanya hanggang sa sunod-sunod na nga yung mga balitang patungkol sa mga pamilyang minasaker sa paraang kagaya ng pagkamatay ng Newton family. Ito yung sa tingin nating mga sumunod na naging biktima ni Paul Mueller sa iba't ibang lugar sa Amerika. Simulan ulit natin to sa New Jersey, yung Van Loo family. Ito yung mag-ina na pinatay ni Paul gamit yung palakol nila at sinunog yung bahay. Halos 400 kilometro ang layo nito sa Brookfield, Massachusetts. Ang sumunod naman ay yung Allen family sa Shirley, Maine. Ito yung Allen family, 3 biktima na nangyari noong May 12, 1901. Ang sumunod naman ay sa Cottondale, Florida, yung Kelly family, nangyari noong October 31, 1903, mag-asawa at 3 anak. Ang sumunod naman ay Hodges family, 5 biktima, nangyari noong July 28, 1904 sa Georgia. Ang sumunod naman ay sa South Carolina, nangyari noong December 8, 1904, 4 na biktima, mag-asawa at 2 anak. Ang sumunod naman ay sa Virginia, nangyari noong December 25, 1904. Dito naman ay Linkaus family, 2 ang biktima. Nung sumunod na taon sa Arkansas, February 7, 1905, ang biktima ay 3, Boylan family, mag-asawa at yung anak nila. Nung parehong taon, Jacksonville, Florida, nangyari noong September 21, 1905, Wise family, 5 ang biktima, buong pamilya. Nung sumunod na taon sa Alabama, February 7, 1906, Christmas family, 3 ang biktima. Makalipas ang 3 buwan, Allentown, Florida, nangyari noong May 13, 1906, Ackerman family, 9 ang biktima, buong pamilya. Makalipas ang 2 buwan, Barber Junction sa North Carolina, July 13, 1906, Lyerly family, 4 ang biktima, buong pamilya. Ang sumunod naman ay sa Hurley, Virginia, September 21, 1909, pinatay ang 6 na miyembro ng Meadows family. Makalipas ang 1 buwan sa Beckley, West Virginia, noong October 31, 1909, 4 na biktima naman, pinatay ang Hood family. Lumipas ang 1 taon sa Houston Heights, Texas, March 11, 1910, pinatay naman ang 5 miyembro ng Schultz family. Makalipas ang 3 buwan parehong taon sa Marshalltown, Iowa, June 5, 1910, ay pinatay naman ang buong 3 miyembro ng Hardy family. Makalipas ang 6 na buwan, Johnson County, Kansas, December 7, 1910, ay minasakar naman ang buong pamilya ng Bernhard family, 4 ang biktima. Nung sumunod na taon, San Antonio, Texas, March 21, 1911, ay minasakar din ang buong pamilya ng Casaway family, 5 ang biktima. Makalipas ulit ang 3 buwan sa Ardenwald, Oregon, June 9, 1911, ay pinatay ang buong pamilyang may 4 na miyembro, ang Hill family. Pagkalipas ng 1 buwan sa Washington State, July 11, 1911, ay pinatay ang 2 miyembro ng Pobels family. Makalipas ang 2 buwan sa Colorado Springs sa Colorado, September 17, 1911, ay 2 pamilya ang minasaker. Wayne family, 3 ang biktima. Burnham family, 3 ang biktima, na hindi kalayuan ang bahay ng 2 pamilya. Pinatay sila sa parehong paraan kagaya ng mga naunang biktima. Ang sumunod naman ay sa Illinois, September 30, 1911. Mahigit 2 linggo pa lang ang lumilipas mula nung pinatay yung 2 pamilya
sa Colorado Springs. Dito sa Illinois ay pinatay ang Dawson family na may 3 miyembro. Makalipas ang 1 buwan lang sa Kansas, October 15, 1911 ay pinatay ang 5 miyembro ng Showman family. At hanggang dumating na nga nung June 10, 1912, araw kung kailan natagpuan ang mga bangkay ng Moore family sa Villisca, Iowa, maging yung mga bangkay ng Stillinger sisters na mas kilala natin sa tinatawag na Villisca Axe Murders. At ang Moore family na nga ang tinuturing na huling biktima ni Paul Mueller. Kaya naituring na iisang tao lang ang gumawa ng mga pagpatay na to dahil meron silang pagkakapare-parehas. Lahat sila ay inatake habang natutulog gamit ang palakol ng pamilya at ang ipinangpalo sa kanila ay yung likod ng talim ng palakol. Walang iniiwang buhay sa loob ng bahay. Kung sino mang naabutang natutulog dito, mapamatanda man o bata kahit pa mga sanggol, ay hindi niya pinalalampas. Pagkatapos niyang gawin yung krimen, lalagyan niya ng damit, kumot o punda yung mga mukha ng mga biktima niya. Nilalak niya lahat ng mga bintana at mga pintuan at may kapansin-pansin pang ginagawa si Paul Mueller bago siya umalis ng bahay. Nagluluto siya o naghahanda ng pagkain. Inihahanda niya yung mga pagkain na to sa lamesa pero hindi niya ginagalaw. Pagkatapos niya tong gawin ay tsaka siya umaalis. Pagkatapos ng kumalat yung mga balita na to tungkol sa mga pamilyang minamasaker sa parehong paraan na ginagamit yung palakol, nagiiwan ng pagkain bago umalis, katakatakang hindi man lang nila malaman kung sino yung gumagawa nito. Dahil ni mga kapitbahay ng mga pamilyang pinatay ay wala man lang napansin na ibang tao na pumasok, lumabas o naglakad sa paligid nito. Basta't kinabukasan na lang ay nakikita yung buong pamilya ng mga to na wala ng buhay. Lahat ng mga bahay din ng mga biktima ay malapit sa mga train station. Karaniwan yung mga bahay na to ay walang mga malalapit na kapitbahay. Na para bang ang ginagawa ni Paul ay sasakay siya ng tren, bababa siya kung saan, maghahanap ng pamilyang bibiktimahin, sasakay ulit siya ng tren at lilipat sa ibang lugar at maghahanap ng bagong mabibiktima. Hindi malaman kung bakit patuloy niya itong ginawa magmula nung napatay niya yung Newton family. Hindi rin malaman kung bakit siya huminto pagkatapos niyang patayin yung Moore family. Ang teorya ng iba ay baka nagkasakit na siya at namatay o kaya naman nakulong na siya sa ibang uri ng kaso. Dahil wala na nga ulit nakakita sa kanya mula nung lumabas siya sa bahay ng Newton family. Bukod dun sa isang taong nakakita sa kanyang papunta sa train station. Pero ang pinaka pumasok na teorya ay baka nagkaroon ng pagkakataon si Paul Mueller na bumalik ulit sa Germany. Dito na siya ulit tumira, nagsimula ng bagong buhay at dito na rin siya namatay. Dahil tandaan natin, may isa ring farm noon sa Germany na pinatay ang buong pamilya na halos kaparehas ng mga pamilyang pinatay sa Amerika. Ito yung pamilyang kilala natin sa tinatawag na Hinterkaifeck farm murder. Dito ay yung buong pamilya ng Gruber family ay pinatay at ayon sa mga ebidensya ay kumain pa kung sino man yung gumawa ng krimen na to. Kagaya ng mga unang biktima ay hindi na nalaman kung sino gumawa nung karumal-dumal na krimen na to. Meron akong bukod na kwento ng Hinterkaifeck farm murder at ng Villisca Axe murders. Ilalagay ko na lang yung link ng video sa comment section at sa description. Ayon sa mga ebidensya ay mukhang si Paul Mueller nga talaga yung gumawa ng lahat ng mga krimen na to. Ayon sa mga ebidensya at sa uri ng pagpatay. Ang nakakapagtaka lang ay kung paano niyang naitatago yung sarili niya sa kabila ng napakaraming krimen na ginawa niya. Yung tipong ni wala man lang naging saksi kung sino yung taong gumawa nito, ni wala man lang lumabas at nagsumbong sa mga pulis na may nakita silang taong kakaiba ang kilos o panunuot, basta't nababalitaan na lang nila kinabukasan na yung kapitbahay nila ay namasakar na pala. Ni walang sigaw sa mga bahay ng mga to, ni kahit anong ingay na maaaring magpaliwanag kung paano nangyari at nagawa yung mga krimen na to. Paano kaya to nagawa ni Paul Mueller? Bakit niya kaya ito ginawa na ultimo kahit mga sanggol na natutulog ay dinamay niya pa? Gusto ko malaman yung mga teorya nyo at opinion sa comment section. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.